afternoon mga kapatid. Magsisimula na tayo sa ating praise and worship service. Pwede ba tumayo tayo at i-welcome natin ang presensya ng Panginoon? Ready na ba kayo? Amen. Okay, bago tayo magsimula, nais ko lang pong i-declare yung Psalm 95, 1-3. Ang sabi doon, "O come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving and make a joyful noise unto Him with song. For the Lord is a great God and a great King of all other gods." Thank you, Lord, for your word. Truly, we recognize you are a great God, great King of all other gods. So we welcome, we acknowledge your holy presence this afternoon. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na presensya. Nagtitiwala kami na anuman ang dala-dala namin sa aming pagpunta rito, tutugunin mo ayon sa iyong masaganang biyaya. Dalangin ko, Lord, na kung sino man sa amin nanghihina, kalakasan ay pagkakaloob mo. Anuman ang may sakit at karamdaman, kagalingan ang ipagkakaloob mo. Kaya sa hapong ito, nais ka naming mag-glorify, sasamba, magpupuri kami, at ikaw lang ang itatas namin. At ganun din po na ang salita naming maririnig, nawa ito ay hindi lamang encouragement, kundi transformation ang bigay nito sa amin. Hindi mawawalan ng kabuluhan dahil your word is a powerful word and it transforms us into the image, to the likeness of our Lord Jesus Christ. Kaya sa hapong ito, tanggapin mo ang aming papuri at pasasalamat at sa pagkakataon na ito, i-declare namin uli ang aming katapatan sa iyo. Salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Sige nga po, muli pa, balik po natin sa Panginoon ang malakas na palakpak. Sige po, ibigay po natin sa Panginoon. Hallelujah. You deserve to be praised. Yes, Lord. My praise to you, I lift my hands, I lift my worship to you, and I love you more.
Hallelujah! Only you are adored. Amen. Muli, a very warm welcome to everyone, especially yung mga ngayon lang dumating. Makakaupo na tayo mga kapatid. Nakakalito kung minsan eh. Okay, take your seat and fasten your belts. Prepare yourself at alam ko, ang Panginoon ay mayroong hinanda na napaka kamangha-mangha sa hapong ito. Amen? Ngayon, i-welcome natin yung mga kapatid kung merong first time na nakarating kasama natin sa hapong ito. Meron ba tayong first timer ngayon? Sa side na ito, meron ba? Pwede bang tumayo mga kapatid at makilala naman namin kayo? Meron ba? Dito sa right side. Pwede bang makilala ka namin? Ready. Reggie. Oh. Okay, kapatid. Saan ka sa Pilipinas? Sa Bulacan. Oh, Bulacan. Okay, palakpakan natin ang ating kapatid, si Reggie. Salamat at kasama ka namin. I hope na hindi yung una at huli, kundi lagi ka na namin kasama. At every Sunday, 3:00. Ngayon ay, alam nyo, maaga tayo ngayon. Amen. Alam ko, mawawala na yung Filipino time. Palibhasa, laging may dahilan. Sa Baclaran kasi matraffic, kaya tuloy nalilate. Pero ngayon, wala nang Baclaran. So, gawin nating masanay din tayo. Kung ano yung magaganda, i-adapt natin. Kunin natin ang batid, di ba? Kaya, baka ang Panginoon pa mag-antay dito sa atin. Pero ngayong hapon, nakita ko, maaga tayo. Okay? Okay mga kapatid, salamat at si Ready. Alam mo kapatid, meron tayong ginagawa rito, pag-aaral, at nang makilala patuloy ang Panginoon at may pakilala rin sa iba. Yun ang layunin, hindi lang niya tayo niligtas, puro tinawag din tayo para ipakilala siya sa iba. So I hope you join one of the fellowship kasi meron tayong homogeneous group na tinatawag, lalaki sa lalaki, babae, kabataan. So para lalo nating ma-enjoy yung fellowship pag ganon. So yun ang ginagawa natin. Gusto ko lang ipaalala dahil noon sabi ko, yung church natin, bakit merong EGR, merong pag-aaral ng posting counter, tapos discipleship. Tapos naalala ko yung utos ng Panginoon. Ano yung sabi niya? Go and make disciple, baptizing them. Go and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father God, and the Son of the Holy Spirit, teaching them to observe all I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the earth. So, ibig sabihin, make disciples. So, ang process na ginagawa ng church natin, mga batid, pinag-aaralan natin yung pre-encounter para in a special way, may encounter natin sa EGR. Kaya meron tayong encounter God retreat. Pero hindi matatapos doon. Kasi to make disciple. So, ang church, meron tayong posting counter, yung pagpapatatag. So, kailangan tumatag tayo sa ating relasyon sa Diyos, mag-grow tayo sa relasyon sa Diyos, relasyon sa bawat isa, and then be ready to undergo a school of discipleship. Kasi yun ang bilin ng Panginoon. Maging disciple hanggang tayo rin ang gagamitin to disciple others. Kaya ang vision natin, to be a disciple and disciple others. Kaya mga kapatid, in-encourage ko ang bawat isa, yung nakapag-EGR na, dadan tayo sa posting counter, strengthening our step, at saka sa discipleship, school of discipleship, to be ready to
obey the command of God to go and make disciple. Amen? Okay, I hope nagkakaintindihan tayo. At hindi magtatagal, mapupuno ito. At hindi pa magkakasya ito pagka nasunod natin yon. Amen? Amen! Okay, so dadako tayo sa ating mga announcement. Walang humpay. Yung ating Don't Watch prayer, pero ginawa nating daily prayer kasi may mga ibang lugar, katulad sa Pilipinas, sa Canada, na iba ang oras doon. So, ginawang daily prayer. Pero pag sinabing Don't Watch, ito na yun sa 5. Dito po ay 5 in the morning up to 6:30. Up to 6:30. So, ibig sabihin, dito natin dine-develop yung prayer life natin. Pero alam nyo ba, kung dito lang tayo nag-attend sa Don't Watch, ang totoo, hindi natin ma-enjoy. Magkaroon pa rin tayo ng personal prayer life. Kaya nga sabi ng Biblia, pray without ceasing. At doon sa Don't Watch, ma-enjoy natin. Amen? So, tandaan natin, daily. Tuwing umaga. Ngayon, yung ating every week na activities sa Mabuhay, dun sa baba, yung every Wednesday, 7:30 ng gabi, meron tayong prayer meeting din doon. Wednesday and Thursday. So, ito ay ibinigay ng Panginoon, hindi para sa Kanya, pero para sa atin, para lalo tayong mapalapit, lalo natin tumatag sa ating relasyon sa Kanya. A prayerful church is a powerful church. Sabi nila, so ito ang dapat ma-develop sa atin. Hindi tayo sanay, hindi automatic. So kailangan ito ma-develop, so hindi nagkulang ang church, mga kapatid. I-encourage ko kayo na sumama sa mga ganitong gawain. Kung gusto natin lalong tumatag, mapalapit sa Diyos, at lalo rin tayong mapalapit. Ang nakikita ko, halos lahat ng church, yung prayer meeting, ang pinakamaliit. Dapat itong pinakamalaki. Minsan, yung sa iba, yung matatanda na lang pumupunta. Dahil wala na ibang ginagawa. No! Kung mahalaga ito, bigyan natin ng priority, mga batid. Okay, so Wednesday and Thursday every week. Ngayon, meron din tayong special day. Ito yung tinatawag na revival. And it is scheduled every last Friday of the month. So ito po, ang susunod po ay sa 29. Mark your calendar, 29 nitong buwan na ito. Meron tayong revival meeting. So I hope, mark your calendar, magkita-kita tayo doon. At gawin din natin pagkakataon mag-imbita sa ating mga kakilala, kaibigan, kaaway, isama natin sila. Amen. Ngayon, meron na ring scheduled Christmas party para sa ating church. At ito ay sa 22nd of December, 22. Linggo po ito. So, ito yung ating Christmas party. Yearly na ginagawa. So, i-mark your calendar mga kapatid dahil maganda prepared tayo dito sa ating Christmas party. Amen? Okay, so samahan ninyo ako at tayo ay manalangin, tumayo tayo mga kapatid at samahan nyo ako pag-pray natin. Sa mga hindi nakakaalam, meron tayong prayer box na tinatawag na kung saan corporately pinapanalangin yung mga request natin. Bago pumunta sa church, sulat na ninyo kung ano yung mga desire ninyo, ano yung mga prayer ninyo, yung para sa family, salvation, o kaya ano yung mga plano ninyo, ano yung ginugusto ninyo na nawa, invoke natin yung power, yung favor mula sa Panginoon. At
dito natin ilalagay. So, tayo po ay manalangin. Father God, we thank you for the opportunity to pray and offer our prayer to you. We recognize that we have a big God, bigger than our problem, and we ask that your favor, your grace, your mercy flow on us by answering our prayer. Narito po ang aming mga panalangin, O God. Ito man ay mga personal needs ng kaligtasan ng aming mga relations, mga family. Ito man ay restoration ng mga relationship, aming family. Ito man, Panginoon, ay mga kasagutan sa mga healing, kagalingan sa mga may sakit, o kaya mga nais na mga member ng family makasama. Lord, we ask for your favor na mangyari ito. Kaya salamat, Ama. Ganon din sa mga answered prayer. Katunayan nito, Lord, tumutugon ka, sumasagot ka, kaya na-encourage kami. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang katapatan, sa kanyang faithfulness sa atin, at narito ang katibayan, tumutugon ang Panginoon. Be glorified, O God. Salamat sa mga kasagutan. Salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Maaari po ba tayong umikot? Batiin po natin ang ating mga katabi at sabihin po natin, Jesus loves you. Ayan. Sige po, batiin po natin ang ating mga katabi. Hallelujah.
Lord. We will give thanks to you, Lord. We will give thanks. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. The praise of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. Yes, Lord, your love endures forever, God. His love endures forever. 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 Forever and ever. His love endures forever. Yes, Lord. His love endures forever. Oh, yes, God. His love endures yes, forever and ever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Oh, forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. Yes, Lord, you are forever. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, God, we will continue to sing. We will continue to praise your name, God. Hallelujah. Sing, sing, and make music with the heavens people. Sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus.
Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Sing, sing, and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Come on, let's clap our hands to Jesus. Sing, 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 and make music with the heavens. Sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Yes, Lord. Sige po, ibigay po muli natin ang isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Yes, God. Patuloy, Panginoon, naming itataas ang aming mga kamay. Hindi man kami, Panginoon, karapat-dapat, God, pero minahal mo kami, Panginoon. Kaya sa hapon na ito, Panginoon, tanggapin mo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa buhay namin. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba, at wagas mo ang pagsinta. Habang wala kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran na kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, God. Salamat, Panginoon. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba, at wagas mo pagsinta. Habang wala kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa
sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Oh yes, salamat Panginoon. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Come on, ibigay po natin sa Panginoon. Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, Lord, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, Panginoon. Pupurihin ka namin, pupurihin ka namin. Minsan pa itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka, Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang
Jesus, pupurihin ka namin. Ika'y pupurihin. Itataas ang aming mga kamay. Itataas ang aming mga kamay. Itataas ang aming mga tinig. Pupurihin ka namin. Pupurihin ka namin. Pupurihin ka namin. Yes, God. Pupurihin ka namin. Minsan pa, pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka namin, pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking bibig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Kayo lamang po, come on. Pupurihin ka. Thank you, Lord. Tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Napakasarap sumamba sa Panginoon, umawit sa Kanya. Amen. Ng buong puso. Bago kayo umupo, kamayan po ninyo ang 5 tao sa paligid ninyo. Sabihin mo sa Kanya, good to see you, sister or brother. Love you with the love of the Lord. Thank you, yeah. Praise God. Pati na rin yung nasa likuran ninyo, ha? Ayan, ayan. Ang sasaya. Ayan. Praise the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Kanina ay yung pagsamba na ating ginawa ay expression ng ating pagmamahal sa Diyos. Amen? Yung tinatawag natin na loving God. Amen? Loving God. Pagkatapos nito, syempre, hindi naman po pwedeng nakasimangot ka after you love the Lord. Na-express mo kaya magandang halimbawa ng pagkamay, pagngiti sa katabi mo. Ano? Loving God and loving others. Yeah? Kaya tayo lahat po ay pupunta ng langit. Amen? Kapag tayo po ay namatay, sa langit tayo pupunta. Ba't humina? Kaya kung sa langit tayo pupunta,
pagtiyagaan mo na yung katabi mo, forever mong makikita yan. Dito, 2 hours mo lang makikita, pero sa langit, yan na yun. Kaya pagpraktisan mo ng mahalin, unawain, amen. Ay yun ang gagawin natin sa langit, magmahalan, sumamba. Siyempre, wala nang pag-aaral ng salita doon, wala nang word of God doon, kasi nga, nasa langit na tayo. Amen? Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, pagpapraktisan kitang mahalin. Okay. Praise God. Isang mahalaga pong announcement. Ay, by the way, meron pong first-time guest na I think hindi po na-acknowledge din po kanina. Binigay sa akin ng, nag-CR. Meron mo bang mga first-time guest natin dito? Kaka-timing, galing na timing. First-time guest po ho na hindi natin kayo na-acknowledge pa. Glenda. Asan si Glenda? Glenda daw. Nag-CR din? Sana itinuro yung room dito, baka. So, yeah. Okay. So, announcement po sabi ni Kuya Henry kanina, sa November 29, revival night po yon sa November 29. At sa sunod na Sunday ay pa-finalize po natin kung revival night at mayroon pa tayong gagawin po sa November 29. At mark sa calendar po ninyo, sa November 26 hanggang 28, ito ay Tuesday hanggang Thursday. I think, Tuesday to Thursday, ang mabuhay po ay sarado. Hindi lamang po yung baba, kundi pati yung store. Hindi tayo pwedeng gumamit ho. Mayroon pong gagamit po, nag-request sila na gagamitin ang buong building po, yung bahagi na po yun. 26 to 28. Kaya 25, doon na kayo bumili ng mga longganisa, mga kailangan ninyo, mga gamit ninyo kung anong kinakailangan, magpadala and so on. Amen! Praise the Lord! Magandang hapon po muli. At on behalf po sa ating senior pastor, Pastor Larry and Marlene Manuel, they are continue praying for us. Actually, si Nanay, si Pastor Marlene, I think itong week na ito ay pupunta po sa Pilipinas. At susunod din natin si Tatay. But anyway, itong week, last few days o last 1.5 month na lang, okay, ng taong 2024, ibigay po natin yung best shot po natin para mag-invite, ibigay po natin yung ating pong magkaroon tayo ng pagkakataon na encourage natin ang ating pong mga kababayan, kakilala na ibahagi ang salita ng Diyos. Amen po ba? Si Pastor Rakati ho ay siya rin po ang pumunta ng Milan sa ngayon. Kasama po sila Brother King, Sister Shari, Abby, Brother Rani, Hasmin, and I think sila po yung magkakasama na pumunta po sa Milan, sa ating Great Awakening Milan, para support din po sa ating church po doon. And by the way ho, kung may makakilala po kayo sa Milan, kamag-anak, encourage po ninyo na dumalo. Ibigay po ninyo yung contact number nila Pastor Paul and RA para maka-join sila. Ang church po natin po sa Milan ay malapit lamang po sa Jollibee. Okay? Sa Jollibee, lalakad lang ng konti. Parang wala pa, malayo na yung GAR. Kalayo, malapit lamang po yung ating church po doon. Amen? Kaya yung mga nagbabakasyon, minsan pumupunta nag-weekend sa Milan, sa Italy, at alam nyo may church doon, tapos nandun kayo sa Domo, kumain kayo sa Jollibee, maya naman kayo, mati na rin kayo sa ating church. Amen? Nandun na rin lang kayo. Amen? Pasya na niya, sumilip na rin kayo doon. Ay, kumusta? Ako po yung taga Geneva, o taga ganito. Umatin po kayo. Amen? Encourage po natin ito. Haya? So, praise the Lord. Kahapon po, kasama po natin yung mga senior ho sa Lausanne. At nakakatuwa, nung ko lang nakita na mga senior ay talagang palaban din po sila. Unang-una kay Lord, pangalawa sa It All You Can.
Na-surprise po ako doon. Okay? Ayaw ko namang sabihin, pero pag pipilitin niyo ako, sasabihin ko. So, David's 3D o tatlong 3Ds, okay? Sa Psalm 63 verse 1 to 4 ay sabi niya dito, ito pong text po natin, You God, you are my God. Earnestly I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you. In a dry, in parched land, o sabi sa ibang translation, weary land, sabi niya, where there's no water. I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory. Verse 3, kayo naman po. Thank you, Sister No. Sige po, verse 3, because I will praise you as long as I live. And your name I will lift up my hand. I will be fully satisfied as with the riches of food. With singing lips, my mouth will praise you. Verse 6, 1, 2, 3, go. 7, ako naman, because you are my help, I sing in the shadow of your wings. Verse 8, kayo naman po. Verse 9, sabay-sabay po tayo. Those who want kill me will be destroyed. They will go down to the depths of the earth. Babasahin ko lamang po sa Tagalog, ng mabilis, sa Psalm 63, 1 to 10 or 1 to 9, sabi niya, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos, na lagi kong hinahanap, ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw ang hihangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Verse 2, hayaan mong sa sanktuaryo ikay aking mapagmasdan at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Verse 3, ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya purihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Ang ganda, no? At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa ay tunay na masisiyahan. Magagalak na umawit ng papuring iaalay. Laman ka ng gunita, lalim na, laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay, magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Grabe ang tindi. Just imagine isang tao na pumapatay ng libo-libo, si King David, warrior, a killer, sa mga talaga makita mo, hindi talaga itong tao na pasisintak. Pero pagdating mo sa harapan ng Diyos, ganito po ang kanyang panalangin. Ganito ang pakikipagniig. Bagamat hari siya, pero makita mo dito kung yung laman ng puso niya at pagtitiwala niya sa Diyos. Sabi niya, itong aking kaluluwa ay sa iyo lamang nananalig. Sa verse 8, kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo'y nakasandig. Verse 9, ngunit silang nagbabantang kumitil sa aking buhay. Sila ang masasadlak sa malamig na libingan. Verse 10, mamamatay silang lahat sa larangan ng digmaan, kakanin ng asong gubat ang kanilang mga bangkay. Yan si David. Na kung saan tinagurian o mayroon siya na a man after God's own heart. Mababasa nyo rin si King David sa Psalm na kapag sabi niya, I'm like an infant. Sabi niya, I'm like an infant na natutulog daw siya sa braso ng kanyang nanay. Just imagine that, isang hari. Tapos pagdating sa Diyos, pagdating sa presence ng Lord, pagdating sa relasyon niya sa Diyos, talagang ipinapasakop niya, ipinagkakatiwala niya sa Diyos. Amen. Unang desire for God. Pag sabi, desire for God. Si David mo, sa yung tao na nagnanais lagi sa Panginoon.
parang ikaw. Amen? Kaya ka nandito dahil nagdi-desire ka na maranasan pa si Lord. Amen po ba? Verse 1, sabi niya dito, God, you are my God. Earnestly I seek you. Seryosuhan ho ang paghahangad ni David. Sabi niya, I thirst for you, my whole being longs for you. In a dry, inalintulad niya parang tuyong lupa na nagnanais na mabuhusan ng tubig. Yan po si David. Sabi niya sa Tagalog, O Diyos, ikaw aking Diyos. Lagi kong hinahanap ang uhaw kong kaluluwa ay tanging ikaw ang hangad. Amen? Bakit ganun na lamang ang pagnanasa, ang pagnanais ni David? Amen po ba? Si David po, pag ganito ang kanyang sinulat, sa yung klase ng Kristiyano, sa yung klase ng tao na when it comes sa pagsamba, when it comes patungkol sa Diyos, hindi burden sa Kanya, kundi privilege sa Kanya. Isang kasiyahan niya na lagi siyang nananahan o nakakaranas sa Panginoon. Kumbaga, kung siya man po ay membro ng Great Awakening Church dito sa Geneva, sa yung klase ng Kristiyano na kung saan hindi tumitingin sa oras pagdating sa Diyos. Hindi nalilate. Amen. Pagbabasahin mo sa aking pagtulog, sa aking higaan, iniisip kita. Ganun ba kayo kagabi? Sa aking pagtulog, sa aking higaan, nanonood ako ng Miss Universe. Si David, ganun po siya. Pastor, wala siyang ginagawa. Busy rin po siya. Marami siyang mga responsibilidad. Pero kung kabisihan lang pag-uusapan, dapat alam natin ho, top priority natin po ang Diyos. Dinidesire niya. Hinahangad niya. Sabado pa lamang o pagdating ng Sunday, wala nang bargain pa doon pagdating ng Sunday. 3 to 5 o'clock ng hapon, wala nang yun. Wala nang pwedeng makakuha sa kanyang oras na yun. Dapat ganoon po tayo. Kahit sabihan pa nila na, Brad o sister, 50 Swiss franc per hour. Sunday. Sa anong oras? 3 to 5. Napaisip ka ngayon, ano kaya sasabihin ko sa leader ko? Pagtatawagan niya ako, sabihin ko na lang may sakit ako. Di ba? Pero minsan, ang sinasabi ko dito, yung may choice ka naman, pero mas pinili mo pa rin na iwanan si Lord. Mas prioridad mo pa rin yung mga bagay na alam mo, pwede mo pa namang piliin siya. Maliban lang naman kung dinala ka ng employer somewhere o talagang kailangan ka. Pero yung may choice ka. Yung bang handa ka na pumatin ng church, handa ka na nagpipray ka na atin ako ng church in Jesus' name, amen. Tapos, sister, kailangan ko ng kasama sa ito. 50 Swiss franc per hour. Pwede ka ba? Anong oras? 3 to 5. Nakabihis ka na papunta sa church. Wala dito yun, nandun, nagpapart-time na. Sabi niya dito, O Diyos, ikaw ang aking Diyos, yung word kasi na lagi kong hinahanap. Hindi lamang every Sunday, pakisabi lagi. Ganyan na nagdi-desire. Amen? Sabi niya dito ang desire, sabi niya, to have desire means to have appetite or love, eagerness, need and yearning to talk to God. Hunger or kagutuman, kauhawan for the word of God, strong desire or passion or craving to thank Him. Yung bang talagang focus ka, nasa sistema mo na bilang Kristiyano na ang dinidesire mo si Lord. Kahit mayroon kang makitang pogi, maganda, alam mo, ang Diyos pa rin sa mga kadalagahan. Sa mga single. Amen? Pastor, napaka-sobrang spiritual. Sige ho, naranasan na natin inuna ang mga material na bagay. Naranasan natin inuna ang mga worldly things. Walang masama doon, yung mga kailangan. Pero tignan mo, nauna mo nga, naranasan mo nga nakamit itong mga ito. Pero kadalasan nasaktan mo yung iba. Nasaktan mo rin ang puso ng Diyos.
Hello? Nagkaroon ng katahimikan sa kumbento. But thank God, sa panahon ngayon, every week, nandito ka. Palakpakan natin ang Diyos. Kumbaga, yung in-announce ni Kuya Henry kanina na don't watch, ng ano sa kanya yun, pag mababasa mo pa si King David, I was glad when they said to me, hindi ko lang matatanda, come to the house of the Lord. Kapag inimbita siya sa gawain, sa prayer, basta patungkol sa Diyos, natutuwa siya, masaya siya. Hindi yung, don't watch ako kanina. Tayo pa ang prayer dito sa church. Tayo pa ang Bible study. Nag-service tayo. Pagkatapos nito, ano ulit? Tapos bukas ulit. Sobra naman na yan. Kapatid, hindi kasobrahan yun. Dapat ganun ang buhay po natin. Hindi kasi ibig sabihin na huwag na tayo magtatrabaho. Tinutulungan ko lang namin kayo sa biblical kung paano po yung 3 D na kung saan, kung gusto maging matagumpay sa buhay, i-desire natin si Lord. Praise God. Sabi niya, God, you are my God. Sabi niya sa 103 ng Psalm 1-5, only my soul, oh my soul, bless or praise or thank God for from head to toe. Ito po ay message version ng Psalm 103, 1-5. Kung matulungan ako ng ating mga media. Sabi niya, I will bless His holy name, oh my soul, bless God. Don't forget a single blessing. 3-5, He forgives your sin, everyone. He heals your diseases, everyone. He redeems from you from hell, saves your life. He crowns you with love and mercy. A paradise crown, He wraps you in goodness, beauty eternal. He renews your youth. Ito pa maganda. You're always young in His presence. Sabihin mo nga sa katabi mo, mas bata ka sa edad mo. Anong edad mo na? 69, di ba? 69? Di ba? Nakakabata pala. Hindi mo na kailangang magpaano. Alam nyo na. Unahin mo lang ang Diyos. I-discern na lang natin ang Diyos. Maging practical po tayo. Halimbawa, mag-stay po tayo dito every Sunday. Commitment mo every Sunday, 3 hours. O sabihin natin 4 hours. Pinaka-maximum na yun. Kumpara sa Monday, Tuesday, Saturday. Tapos ang Sunday, hindi naman buong Sunday nandito ka. Tapos yung 4 hours, ipagkakait mo pa ba? Or 3 hours, yung Diyos na nagbago ng buhay mo, bumuo ng pamilya mo, nagbigay sa iyo ng kagalingan, ng kaligtasan, yung Diyos na nagbigay sa iyo ng oxygen, yung Diyos na nagbigay sa iyo ng pagiging maganda at pagiging pogi mong tao, yung Diyos na nag-provide sa iyo ng lahat-lahat, ipagkakait mo ba yung 3 hours a week? Aba, hindi naman na siguro, yun, unfair yun. Amen po ba? Hindi ka nawalan, kapatid. Amen po ba? Pero kapag nandito ka, 3 hours na nga lang, lutang ka pa. Halimbawa, 3 hours na nga lang ipupunta mo, Monday to Saturday, binisi mo ang sarili mo. Monday, nagalit ka. Tuesday, pinagalitan ka. Wednesday, nagsinungaling ka. Na-stress ka ng Thursday. Pagdating sa Friday, di mo na kaya, uminom ka. Nakanghuber ka ng Saturday. Naghanap ka ng kasiyahan, nagdisco ka. Nagising ka na madaling araw ka na umuwi. Bangag ka ngayon sa pagod. Hallelujah! Tapos umawit si Sister Annalyn, give thanks to the Lord. Di ka makaawit. Ano ba naman yung kanta na yan? Tapos nag-preach si Pastor, hindi nakaka-bless yung preaching ni Pastor. Kami pa, mali. 3 hours na lang, paghandaan mo. Amen. Bukas, Sunday, ihanda ko ang sarili. Plantsahin ko na yung mga damit ko. Alam nyo, dahil
lumaki ako, diyan ako nagtatagal. Pag-ayos ng buhok, paghanap ng susuotin. Susut. Naku, hindi po pwede. Nailabas ko na ang mga cabinet, tumatawa kayo, nakaka-relate din kayo, di ba? Sinut ko naman, okay naman. Kaya lang, sabi ko, hindi talaga. Tapos harap ako ng salamin. Didilang ko ngayon yung buhok ko. Blower. Mamaya, hindi pa pwede dahil kapiranggot na. Pero bakit ko sinasabi ito? May mga, of course, may mga, pero kapag paghahandaan mo, kahit gaano katagal yung preparation ng gagawin mo ng biyahe mo, pag pinaghahandaan mo at dinidesire mo ito, madali lang. Pagkising mo na ganyan, okay na, nakaplansya na lahat, naisuko na. Nung Saturday, nandun na rin yung blue envelope mo para sa tithes and offering mo. Nandun na, nakahanda na. Hindi lang dito nadudukot-dukutin mo pa. Hanapin mo pa yung, doon nakahanda na, nakaprepare na. Ito para sa iyo, Lord, para sa iyo. Alam mo yun, ito para sa mission, ito para sa tithes and offering. Talaga paghanda mo, ganun ang nagdi-desire. Alam mo yung bus station, kung anong oras aalis. Hindi yung hinahabol ba? Ay, sorry ha, hindi ko inabutan kasi yung yung tram namin. Kaya alam mo, schedule niya. Mga practical ho na bagay ito. Amin po ba? Hindi ko sinasabing wala kayong ginagawa. Busy tayo lahat, pero paghandaan natin, i-desire po natin ito. Amen po ba? Mahal niyo pa ba si Pastor? 103 verse 4 to 6, sabi niya, sa bingit ng kamatayan, tingnan niyo ng Psalm, ako ay iniligtas at pinagpala ako sa pag-ibig niya't habag. Verse 5, 103 verse 5 ng Psalm, sa sariling dulot niya kasiyahang habang buhay, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Marami hong, pero parang pero minsan, may mga bagay, yes, yung edad natin, pero kung alam mo, inspired ka kay Lord, alam mo talaga tama yung relasyon natin sa Diyos, yung ating kalooban, wala tayong kasamaan ng loob na ibigay natin lahat sa Lord. Iba ang lakas na dumadaloy. Pagpasok mo ngayon dito sa church, doon pa lamang sa bahay, encourage ka na, strengthen ka na. Nakasimangot yung security halimbawa, hi brother, kumusta ka? Ikaw pa nag-encourage. Tapos, yung usher naman, siya, ikaw pa, kumusta ka sis? Ikaw pa nangungumusta. Why? Dumadaloy. Yung ngiti mo parang sunshine. Amen po ba? Tingnan mo, ipakita mo nga yung magandang ngiti mo sa katabi mo. Kasi hindi ko na nakikita. Yan. Di ba? Yung ngiti kasi nakaka-inspire. Alam nyo kahapon, kasama ko ang mga senior. Sabi ko, Lord, ako yata ang na-encourage. Kasi, sorry sa mga senior na isakay ko. Sabi, si Janina kasama ko, yung anak ni brother dyan na isa. Sabi ka, paano itupi ito? Taas-taas kasi nasasakyan mo, pastor. Aba, kasalanan ko pa. Pababa, aalalayan ni Janina. Pataas, aalalayan ulit. Sabi ko, tatanda ka din. Kasi kapag nakaupo na pala ng matagal, pag pababain mo, hindi mapababa. Kakapain. Pwede na. Instead na pag ganun ang baba, patras eh. Sabi ko, pero tawa sila ng tawa. Di nagbilihan sila ng mga groceries nila. Nandun kami dito sa may, hindi sa kabila. Intermarché. Karga yung mga gamit. Di akala ko naman, nung nagkarga sila sa likod ng sakya, sinasasara ko, isinarado na yung likod. Sabi na, maginaw pala, no, kahit nandito na tayo sa loob ng sakyan,
Pagtingin ko, talaga naman maginaw talaga. Umagang-umaga, nakabukas yung likod, hindi. Sabi ko, hallelujah. Ang saya-saya. Amen. Tapos ito pa, nagkukwentuhan sila. Pinapagalitan nung isa, yung isang, ikaw naman, binati mo ng condolence ka, 5 years nang patay yung asawa nun. Hindi mo binabasa. Condolence. Binasa sa group nila, condolence sister ha. Sumagot naman yung isa, condolence, 5 years nang namatay yung asawa ko. Sabi nung isa, siya, binuhay mo ulit ang alaala. Minsan, kailangan natin mag-explore ng ganon. Tingnan mo yung katabi mo, hindi ka pa naman ganon, sabi mo sa kanya. Amen! Kumain kami sa Itulyukan. Ito ang desire. Alam nila, kakain kami sa Grand Pacific. Hindi na sila nag-breakfast. Oo. Kaya pagpasok sa Grand Pacific, ay talaga namang, yun ang pinaghandaan. Alam mo yung kumukuha ng pagkain doon sa doon na rin kumakain? Sabi ko, minsan lang sila salamat, pastor ha! Ang sarap pala nito, no? Doon tayo sa lamesa. Kasi pinaghandaan dinisire nila Amen? Hindi ko sila, kininto ko rin sa kanila. Sa Luzon kanina, dinisire nila Alam nila na ganun din pagdating ng Sunday. Alam mo, Sunday, sasamba ka. Ingatan mo na ang sarili mo. I-focus mo na ang sarili mo. Kausapin mo na yung asawa mo, kapatid mo, anak mo sa weekend. Anak, huwag na tayo mag-aaway-aaway ha. Huwag na tayong kalma lang tayo lahat para pagdating ng Sunday, worship na lang tayo doon. Yung mag-asawa, pagdating ng Sunday, hindi kayo sabay na umatin ng church. Pagkatapos doon lang kayo nagsabay. Dahil kumilos si Lord. Amen po ba? Paghandaan mo. Pagsabi sa katabi, paghandaan mo. Number 2 na D. Devotion. Pag sabi devotion to God. Pag sinabing devotion to God, commitment, yung commitment po natin. Ang devotion to God, commitment to God is a daily calling. Pag sabi araw-araw. Hindi yung Sunday ka lang mabait. Pagdating ng Monday, inalis mo muna, hindi po na ako Kristiyano Sukdulang, hindi mo na sukdulang biyaya ang kakantay. Sukdulang biyaya mo. Pagdating ng Monday, Makarina. Hindi. Araw-araw. Amen. Pakisabi, araw, nag-pray ka ng Sunday, bukas ulit magpe-pray ka, umawit ka ng worship song ng Sunday, bukas Monday, aawit ka ulit ng worship song. Sasamba ka ulit yan ng devotion mo sa Diyos. Hallelujah! Ang isang taong nagdi-desire, devoted sa Panginoon, kakantayan, di niya alintana kung sino makarinig sa boses niya, lalong-lalo na sa congregation. Kanina, pinakanta ko kayo kanina. Just our voices, kayo lamang po. Ano yung kinanta natin kayo na worship song? Pupurihin ka. Yung iba, nung una may music, talagang aawit. Nung isa, nagpigil na. Pakawalan mo. Pupurihin ka sa awit. I-pour out mo yung puso mo. Monday to Saturday, hindi ka nakakanta dahil busy-busy ka sa trabaho. Hindi mo ma-express, hindi ka makapagtaas ng kamay dahil may dala-dala kang baby o nasa opisina ka. Ngayon dito, pwede pinapataas ka ng kamay. Taasan mo ng kamay. Lakasan mo ang boses mo. O, sample, kantahin nga natin yung chorus. Paki-flash yung... Paki-flash yung chorus ng kanta para sila. Yung pupurihin ka sa awit. Okay? Salamat. Yan. Bibila ako ng 3 Sige nga, i-practice na natin, hindi lang natin ituturo, i-practice natin. 1, 2, 3, go.
Pupu. Higit pa sa ka. Yung iba naglilipsing. Ayun. Ngayon ulitin natin yung with feeling. With feeling. Yung talaga, hindi naman, ay ipurat mo lang, wag mo munang papansin. Yung talaga, para kang ini-express mo talaga sa Panginoon. Kung kabisado mo, ipikit mo ang iyong mata. Okay? Okay, with feeling. With feeling. 1, 2, 3, go. Pupurihin ka sa awit, itataas. Amen. Higit pa sa kalangitan, kadakilaan mo'y mga babae lamang, pupurihin ka. Thank you, Lord. Yes! Hallelujah. Higit pa. O mga kalalakihan, pupurihin ka sa awit. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sabay-sabay, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa. Hallelujah! Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Yung iba parang gusto niya na ako mag-closing prayer eh. Hallelujah. Yun, may boses ka naman. Ang naiba lang, wala kang kasama pagdating sa bahay. Wala naman si Pastora dito. Huwag niyong gayahin si Pastora. Luwang naman ng bahay, may sala naman, may kwarto naman. Nag-worship dun sa tabi ko habang natutulog. Ako, early bird ako, natutulog ko na maaga siya. Late person siya. Doon siya nag-worship sa tabi ko. Hallelujah. Di ako naman nang lilipat sa sala. Alam nga naman, pati tigilin ko, baka magkasala pa ako kay Lord. Lalong-lalo na kung magkakasama kayo sa bahay, ilugar ninyo naman. Amen? Okay. Dedication, enthusiasm, yan ang devotion sa Diyos, o passion for God, or faithfulness. Sabi niya sa verse 2 ng ating binasa ng Psalm 63, I have seen you in sanctuary, beheld your power and glory. Doon sa sanctuary, doon sa presence mo lang makikita yung kapangyarihan, kaluwalhatian, yung presence ng Lord na nanunuot hanggang sa kaloob-looban mo. Yung ayaw mo namang umiyak pero umiiyak ka pa rin sa Diyos. Yung nagfo-flow ka sa Kanya. Doon sa sanctuary ni Lord. Kahit nga nagmamap ka o nagdadrive ka, kapag nakafocus ka kay God, pupurihin ka sa mamaya talagang nandyan na ang presence mo. Ramdam mo. Inaaliw ka, ini-strengthen ka. Amen? Magtimpla ka ngayon ng kape ng madam mo, iba ang lasa niya kasi dumalo yun. Pagkahigop niya, hallelujah, sabi niya. Amen.
Amen? Sa tutulang ramdam ng mga tao yung pagkaranas mo sa Diyos. At ramdam din ng katabi mo. Wag na. Verse 3, because your love is better than life. Tapos gusto niya, my lips will glorify you. Pag sinabing devotion sa Diyos, yung puso, pag sabi puso, at kasama ang bibig. Hindi mo pwedeng, sabi niya, because your love is better than life. Kanyang devotion niya, si David, no? My lips will use in marites. Hindi niya sinabi dyan. Amen. Just imagine, pupurihin ka sa awit. Tapos paglabas mo dito, alam mo yung ganito? Yung the same na bibig na pupurihin ka sa awit, the same na bibig ginamit mo rin sa kasiraan ng iba. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganun. Amen? Naku. Hallelujah. Verse 4, I will praise you as long as I live. Naku, ganda, no? Pupurihin kita habang ako'y nabubuhay. Naku, nag-message si Pastora, naka-live daw ako. Tama-tama, invited naman ako ng mga media mamaya dito sa Mabuhay. Hindi man naman. I will praise you as long as I live. Sabi ni David, habang ako'y nabubuhay. Sino itong mga buhay pa? Sabi niya, pupurihin kita. Yung iba nga, buhay na buhay pa, hindi na makapagpuri, puro reklamo eh. Pero si David, sinettle niya na sa isip niya, sa puso niya, sa pagkatao niya. Na Lord, parang ganito, Lord, hindi man minsan nag-a-agree ang mundo, ang panahon ng sitwasyon sa akin, kasi hindi naman bed of roses ang bundong ito. Habang ako'y nabubuhay, nasa low moment, o top of success ako, magpupuri ako sa iyo. Amen? Napakahalaga po ito, na hindi lamang Sunday. Pag umaawit yung katabi mo, pupunta sa church, wag mo namang parang puro ka na lang church, puro ka na lang church. Saan ka pupunta? Sa dude, saan ka pupunta? Sa ministry. Pabayaan nyo yung mga kabataan natin. Kunikwento kanina, nandun kanina sa mga bata, sa bahay namin, sabi ni Brother Philip, yung 3, hanggang alas 12 ng 12 ng gabi sila. Sorry anong ginawa nila? Nagba-Bible sharing sila. Di magpasalamat ka. Amen? Nasaan sila? Kung saan sila nandun sila. Amen po ba? Napakaganda to declare your loving kindness, sabi niya dito sa Psalm 92 verse 2. To declare your loving kindness. Sabi niya, in the morning and faithfulness in the evening. Naku, paggising mo sa umaga, ang patugtog mo dahil hindi ka pa nag-toothbrush, it's your breath. And I long, so pour out my praise. Pour out my praise, your breath. Ganun mo kay Lord. Nakikiutan si Lord sa'yo kapag inuna mo siya. Amen. Hallelujah. Minsan kasi kumakanta tayo dito, nagpapakyut pa kayo minsan. Give thanks to the Lord, our God and King. Pagdating mo sa pagpupuri, ibigay mo. Kung hindi gumagalaw yung katabi mo, lakasan mong step mo, danggilin mo ng konti para gumalaw. Love endures forever. Tingnan mo yung palakpak. Palakpak ba yun? Sing praise, sing praise. Ganito palakpak. Ang palakpak, kumpleto sa... Ganon. Amen po ba? Pastor, mga lang naman, pero kasama yun. Natawa ko sa isang nabasa ko. Sabi nung isa, dati kinakanta ko lang ng head and shoulder, knees and toes. Ngayon pinapahiran ko ng efficacent oil.
Psalm 34 verse 1. May wala po dyan. I will bless the Lord at all times. Pag sabi all times, His praise shall continually be in my mouth. Hallelujah. Yan si David. Number 3. Alam niyo po, wala naman tayong ganitong church ho dito. Wala naman pong, di kayo umattend kung hindi kayo devoted sa Lord. Wala pong church, walang church dito, wala pong church sa Luzon, sa Geneva, sa Vienna, o saan man, nakagaya nito kung walang pastor, walang Kristiyano na nagseryoso, dinibote niya yung sarili niya sa Diyos para may parating ang salita ng Diyos. Amen. Kailangan no, seryosohan po ang labanan po dito. Nag-say yes ka na rin lang sa Lord, itodo mo na. Hindi mo na unti-unti na, Lord, ibigay ko ang buhay ko ngayon. Sunday, bukas, Lord, kukunin ko ulit. Hindi ganon. Number 3. Sister Jing. Asa si Sister Jing? Dependence on God. I will be fully satisfied, sabi niya sa verse 5, as with the richest of food. Tingnan niya, with singing lips, sabi niya, my mouth will praise you. Sabi naman niya sa 119 ng Psalm, I'll rise, 119 verse 147, I rise early to cry out for help. Yan po ang panalangin. And to put my hope in your words. Sa mga bago pa, gusto mo 15 minutes na devotion mo, pakikipagniig mo, personal na sa Diyos, maliban ho sa ating don't watch every day. Unang-una, makinig ka ng worship song, yung team song mo. Yung alam mo, nagpo-flow ka, yung alam mo talagang nangungusap sa'yo na kanta. Kadalasan ng mga songs na yon, 3 to 5 minutes. O 5 minutes na song. Aawit ka sa Lord. Okay? Tapos, 5 minutes na magpe-pray ka. Sino yung pagpe-pray mo? Lahat ng mga tao, yung sarili mo. No? Prayer. Yung acts, yung adoration, confession, thanksgiving and supplication. 5 minutes na nagpe-pray ka. Okay? And another 5 minutes na magbabasa ka ng salita ng Diyos. Napakabilis nun. 15 minutes. Doon ka mag-umpisa. Pastor, yung 5 minutes nga lang, hirap ako, 15 pa kaya? Hello? Tip ko yun, hanap ka ng song. Na alam mo, 5 minutes, Lord, hallelujah. Sabayan mo ng pagsamba. Kahit itong pupurihin ka sa awit, Lord. Hallelujah. Tapos mamaya, Lord, inaalala ko, Panginoon, ang aming church, ang aming life group, ang aking family. Lord, magparanas ka. Panginoon, samahan mo, Lord, yung mga tao. Lord, patawarin mo ako. Lahat ng mga gawin mo sa 5 minutes. And then, pagka na-release mo na yon, another 5 minutes, basa ka ng Bible. O, pumunta ka sa Psalms, sa Proverbs. I-meditate mo, i-jot down mo sa notebook mo, sulatan mo, kung may Biblia ka, sulatan mo. Lagyan mo ng date kung kailan mo binasa. Yung nangusap sa'yo. Alam nyo, yung 15 minutes, minsan bitin pa sa'yo. Amen? Pastor, may trabaho, lahat po tayo, may busy ho tayo. Pero kung gagawa natin ng paraan, magagawa po natin. There are 7,000 promises in the Bible. More or less 7,000 o more than 7,000 na mga pangako ng Diyos. Alin doon ang pinanghawakan mo at nangyari na sa iyo? For sure, marami nang nangyari ng mga pangako ng Diyos. Psalm 16 verse 7, He says, even in the darkest of night, your teaching fill my mind. Ibig sabihin, even sa kadiliman ng gabi, dahil yung salita, pag sinabi kadiliman ng gabi, sa literal, hindi ka na makapagbasa. Pero dahil ang salita mo, salita ng Diyos nasa loob mo na. Memorize mo na. Nasa sistema mo na. Minimeditate mo. Or yung darkest of night, nagsisimbolize naman yan ng problema. Mayroon kang salita ng Diyos na pinanghahawakan. Amen ba? Tumayo po tayo lahat. Sabi niya sa verse 6, on my bed, I remember you. I think of you through the watches of the night. Ang tindi ni David. A warrior. At the same time, a lover.
sa Lord. Because you are my help. I sing in the shadow of your wings. Alam niyo po sa Biblia, na mga ginamit ng Lord mightily, yung mga sa Bible ho, karamihan ho ay nag-spend ng time sa Diyos. Si Isaac sa Genesis 24 verse 63. Si David sa Psalm 55 and so on. Si Daniel sa Daniel 6:10. Si Jesus lalo na. May private silang devotion, pakikipagniig sa Diyos. Hello? Napakaganda po ito. Dependence on God, ibig sabihin, sa panahon ng trials, pagsubok, tribulation, temptation, persecution, problem, worries, doubt, frustration, self-pity, envy, and fear. Yan yung time na minsan upos na tayo, limitado na tayo, wala na tayo, kumbaga, wala na tayong magagawa. Yan yung time na lalo kang magdepende sa Diyos. Wag na wag niyong gagawin yung ganitong prinsipyo. Pastor, atin na lang ako ha kapag maayos na ang lahat. Atin ka kahit di pa maayos. No? Sa panahon na hindi ayos, doon ang gusto ng Diyos na pagtiwalaan mo pa siya. Sa 8:9, itong maganda, I cling to you. Anong ginawa ni David? Cling. Naging closer siya. Yung intimate sa kanya, nagtiwala, sumandal. Your right hand upholds me. Yun lang ang ginawa niya. Tapos itinunod niya sa verse 9. Those who want to kill me will be destroyed. Hello? Church, hindi lahat ng nagsasabi sa iyo ng negative, ng hindi maganda sa likod mo, na anuman, or komento sa iyo na hindi maganda, ay kailangan mong patulan. Wala kang mapapala dyan. Mauubos lang ang oras mo dyan. Magdadagdag ng wrinkles. Ang sabi niya dito, ang gagawin mo sa panahon na to, gayahin natin ito sa verse 8. Cling to God. Ayusin mo ang relasyon mo sa Lord. Yes, hindi lahat mag-agree sa iyo. Pero bahala na ang Lord sa kalamisan. Kailangan mong isip ang iyong sarili. Kahit nga may tama ka o may kapatama o karapatan ka. Kahit yung alam mo yung talagang pabor na pabor sa iyo. Pero para lang sa sabi mo, isipin mo, kung papatulang ko ito, ano mapapala ko? Alam niyo yung pinatulan niyo, lumala. Hanggang ngayong kaaway niyo pa. Huwag niyo nang patulan. Ibigay niyo na kay Lord. Hello? Ibigay na kay pastor, ang hirap eh. Yes, mahirap, pero mas mahirap pag lumala. Sabi niya, those who want to kill me will be destroyed. They will go down to the depths of the earth. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang nananalig. Kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo'y nakasandig. Mamamatay silang lahat sa larangan ng digmaan. Kakain ng asong gubat ang kanilang mga bangkay. Of course, di natin magdidesire na mangyari sa kanya. Ang sinasabi po dito, yung ginawa ni David, focus siya. Unang-una, yung desire niya sa Diyos, binantayan niya. Yung appetite, yung pagnanasa niya, iningatan niya. Pangalawa, idinivote niya yung sarili niya sa Diyos. Yung lips niya, yung heart niya, lahat kaluluwa niya. Bless the Lord, O my soul. Idinivote niya, yung time niya lahat, ibinigay niya sa Diyos. And then number 3, nagdepende siya o nagtiwala siya sa Diyos. Lord, sa oras po na ito, mula noon hanggang ngayon, O God, ay hindi ka nagpabaya sa amin. Ang dami na naming naranasan. Ang dami na namin, O God, pagpapala na natanggap, kaligtasan. Lord, tulungan mo kami na magtiwala sa iyo. Yung aming desire o pagnanasa, Lord, maibaling lang namin sa iyo. Hindi namin i-focus sa iba. Sa iyo kami mag-desire. Oh God, sa iyo kami umasa. Sa iyo kami magtiwala. Patawarin mo kami, O Diyos, kung minsan
nakapag-focus kami sa mga bagay-bagay dito sa mundo. But Lord, magmula ngayon, isettle ko na sa isip, sa puso ko, habang ako'y nabubuhay, pupurihin kita. Oh, let's sing this song as a prayer. Greatest love could ever know, could ever know, that overcame the cross and grave to find my soul. Till I see you face to face, and grace amazing takes me home. I'll trust in you. Amen. With all I am, I live To see your kingdom come, and in my heart I pray to let your will be done. till I see you. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I'll trust in you. Sing with us. I will live. I will live to love you. Amen. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. You are the voice. You Are the voice in the universe. You are the whisper In my heart that speaks to me. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I'll trust in you. I will live. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. Come on, sing it one more time. I will live. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. You alone. Hallelujah. You alone are God of all. You alone are worthy, Lord. Every role I am, my soul will bless your name. You alone. Come on, declare you alone. You alone are God of all. You alone are worthy, Lord. Every role I am, my soul will bless your name. I will live. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. Kayo lamang po, I will live. I will live
Lord, we love you. This heart's cry, I Lord. will This is our live devotion. This is our desire, Lord. to We depend on you, bring God. praise. I will live a child in awe of you. You alone, you alone, you alone. You alone are God alone. You alone are worthy of every Lord I am. My soul will rest. Sa huling pagkakataon, come on, shout it. You alone. Oh God. You alone, Jesus. you alone are worthy of every Lord I am. My soul will rest your to love you, I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. Habang nag-play yung keyboard, just talk to God right now. Allow God to speak to you. Talk to you. Hayaan mo ang Diyos, i-deal niya yung mga bagay-bagay pa na dinidesire natin maliban sa Kanya. Yung commitment, yung devotion natin sa Kanya. At yung pagtitiwala, yung dependence natin sa Kanya. Lord, salamat sa salita mo. Salamat, Lord, sa pagpapaalala mo. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Oh, God. Hallelujah. Please be seated. Tatagal tayo kay Lord kapag binantayan natin itong tatlong D na ito. Desire, devotion, and dependence to God. Dependence to God. On God. Amen. Praise God. Tayo po ay dadako sa ating tithes and offering. Salamat po sa inyong pagtitiwala patungkol ho dito. Nagagamit po yan pa sa ikakalawak ng kanyang gawain. At alam ko, napatunayan nyo na ito ng ilang beses sa Diyos. Amen. Come on, tayo po ay manalangin. Lord, ang aming tithes and offering ay ibibigay namin ito sa iyo ng buong buo bilang pagmamahal at pagsunod namin sa iyo. Salamat sa aking mga kapatid na patuloy sila na hindi lamang ang kanilang buhay, ang kanilang pinagkatiwala, even Lord, yung income nila, ang kanilang future, pinagkatiwala sa iyo. Alam namin, hindi mo bibiguin, i-bless mo po ang bawat isa. In Jesus' name, Amen. I hope you have a very, very Merry Christmas. I hope you get all of the things that's on your wish list. And though the seasons always come and go and change, our love for Jesus always remains. Yeah. I don't need a green gift with a bow tie. I don't need a red suit wearing no guy. If it's a price tag hanging on a white jag, y'all can take the keys.
'Cause I got peace, I got love, and it comes from up above. Getting more stuff ain't gon' make me feel enough. So I don't want a box under the tree. I'm not looking for a card or any money. 'Cause today is a gift, and that's all I need. I guess that's why they call it the present. Hey, I hope you have a very, very Merry Christmas. I hope you get all of the things that's on your wish list. And though the seasons always come and go and change, our love for Jesus always remains. Hey, bright lights on a Christmas tree, Louis V bag with a shopping spree. Feels good to you for about a week, but then it fades away. But not this peace, not this love, when it comes from up above. Praise the Lord because He tells us we're enough. So I don't want a box under the tree. I'm not looking for a card or any money. 'Cause today is a gift, and that's all I need. Yes, that's why they call it. Yes, that's why they call it. I guess that's why they call it the present. I don't want a box under the tree. Tayo sa ating I'm not pong offering. Salamat po sa inyong commitment po dito. Inyong mga karamihan sa atin, nag-ambag din po, nag-ano tayo doon sa ating pong para sa mga nasalanta ng bagyo. Ano ho? As long na nakuha ko po yung report ng ating mga i-update ko rin po sa inyo kung saan po napunta yung ating pong help, kunting help na ibinigay natin ho sa ating pong kababayan. Ano ho? Ngayon naman po, dadako tayo sa ating mission offering. Papupunta naman po yan sa ating mga churches, sa ating mga pastors, sa mga iba't ibang lugar dito sa Europe, and sa Pilipinas. Amen po ba? Kasalukuyan, ang ating Milan ay sinusuportahan po natin din ho hanggang tuloy-tuloy din sila na makatayo sa Panginoon. Amen? Salamat po sa inyong katapatan. Any amount for the mission. Let's pray. Father, ang mission na ito ay para sa iyo. Ang mission offering na ito ay para sa iyo at ibibigay namin ito sa iyo para sa ikakalawak ng iyong gawain. Lord, maraming mga pastors na matutulungan namin para pumunta sa iba't ibang mga lugar, mga churches, O God, mga missionaries po namin. I-bless mo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. All the earth is yours and all within. Each harvest is your own. And from your hand we give to you to make Christ known. May the seeds of mercy grow in us for those who have not heard. May songs of praise fill lives of grace to spread your word. Let the peoples praise you. Let the nations be glad. All your blessing comes that we may praise the name of Jesus. This our holy privilege to declare your praises and your name to every nation, tribe, and tongue. Your church proclaims. May the peoples praise you. Let the nations be glad. All your blessing comes that we may praise the name of Jesus. Amen. Yung mga churches po na yon, yung mga bago lamang po ito, at marami pa tayo mga churches ho na sinusuportahan. Amen? Ngumiti naman po kayo. Kasama po yung ngiti sa atin pong
paglilingkod sa Diyos. Tumayo po tayo lahat. Okay na po ba tayo? Amen? So please, yung mga wala pa ho sa life group at may life group kayo pero matagal na kayong hindi nakakapag-life group, please i-meet nyo naman po ang inyong mga life group po ninyo. Namimiss na nila kayo. Amen? At yung wala pa ho kinabibilangan, find a way. Kung nag-invite sa inyo, gusto ko mag-join sa life group. Amen? Right after ng service, kadalasan may mga meetings po ng mga life group. Amen po ba? Maghawak-hawak tayo ng kamay at tayo mag-close ng prayer. Sige po, hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Lord, sa oras na to, itong kahawak ko na kamay ay kapatid ko. Hindi ko kaaway, kasangga ko ito, kakampi ko. Dahil mahal ka niya, mahal ka namin. Ang dalangin ko, Lord, as a church, bilang magkakapatid sa iyo, lalabas kami sa lugar na ito ng punong-puno kami, Lord, ng pagpapala, pag-asa, na-inspire kami, O God, na gawin ang kalooban mo. Sumami ng pagpapala ng Ama, pag-ibig ng Anak, at pakikipagpisan ng Banal na Espiritu Santo. Lahat po'y magsabi ng Amen. God bless you po.